nakaraang video ay umorder tayo ng 500 watts na output transformer online at naipakita ko na nai-unbox natin. Kaya naman agad-agad na umorder din tayo ng mga transistor at dumating na rin yun kaagad guys pagkatapos ng holidays. So ito na po yung ating mga na-order na MJ2955 tsaka dumating na rin po yung ating mga electrolytic capacitor. So ito po yun. Ito po yung gagamitin natin para mabuo natin yung ating 500 watts per channel na amplifier booster. So para mabuo natin yun, so bumili tayo ng dalawang po ito na MJ2955 at yung dalawang po na MJ2955 natin na yan, gagawin natin tig 10 per channel. So 10 MJ2955 sa left channel, tapos 10 rin para sa right channel niya. So ito na yung mga dumating na ating parts para mabuo natin yung ating project. Tapos syempre, umorder na rin tayo ng mga barrier screw terminal block. Dumating na rin to, in-order natin. So iba-ibang size yung in-order natin, dumating na to. Ito yung pinakamababa 5 amp. Tapos meron ditong mga matataas na amperahe. Ito yung gagamitin natin para sa mga power supply. So medyo marami na yung in-order natin dahil kailangan natin ito palagi. Gayun din ito, yung ating mga speaker terminal. Yan, umorder na tayo niyan. Pati na yung ating mga RCA input ports para sa ating project. Yan. Tapos agad-agad naman pagkatapos nating ma-order nitong mga materials natin, binuo na natin yung chassis ng ating bubuuing amplifier booster. At kung makikita ninyo, ito na siya guys. Yan. Kung bago pa kayo sa aking channel ay hindi ninyo alam na meron akong video na ginawa para sa 200 watts per channel. Kung paano ko binuo yung chassis nito ay sundan nyo lang yung video ko na kung paano ko ginawa yung 200 watts per channel amplifier booster ko. Ito yun oh. Yan, yung ginagamit ko sa mga pan-testing natin. So, binuo ko to. Yung procedure ng pagbuo ko ng chassis nito ay makikita ninyo dun sa mga video na yun. Balikan nyo lang sa yung mga link ko sa description. So, balikan nyo lang yung mga video na yun kung bago ko lang kayo sa akin channel. At makikita ninyo kung paano ko to binuo. At yun din yung procedure ng pagbuo ko nito. Itong ating 500 watts per channel. So, ang kaibahan lang nila ay medyo humaba ng konti yan. Yan, maging mas mahaba ng konti yung ating 500 watts per channel. Kasi kung gagawin natin ganito rin siya kaiksi ay magiging parang malapad. Mataas yung height niya. Yan, so ganun yung mangyayari. So ayan yung ating pinaka chassis, gawa yan sa angle bar. So ang ginawa lang natin dyan ay tinurnilyo natin, binutas natin to. Yung apat na butas na yan ay binutasan natin tong ating angle bar para lumusot yung tornilyo. Kasi yung tornilyo na yan, yung pinaka bolt and nut na yan ay dire-diretso yun dito, tagos sa likod. Ayan. Nakatagos yan. Yan, yung apat na yan. So ganun ang naging itsura niya. So ganito na yung magiging itsura ng ating amplifier booster. So intended din natin na lagyan yan ng fan sa ibabaw kagaya ng ating 200 watts per channel na meron siyang fan. Gaya nito. Yan. Kaya lang mas malaki yung fan na ilalagay natin, yung 25 cm. Ito siya oh. So syempre kasi 10 yung ating magiging transistor per channel. So kung maliit lang yung ating fan ay syempre hindi naman yung ma-accommodate lahat ng mga transistor kung lalagyan natin. Kaya ginawa natin ay dalawa. Diyan ko binasi yung naging haba ng ating amplifier booster. So ganyan. Diyan ko siya binasi. Kasi ito ay mas maikse dahil mas maliliit yung fan. So mas mahaba ito dahil tig 10 yung ilalagay natin na mga transistor. Syempre, gusto natin ay hindi siya pasisira kaagad. Kasi kapag konti lang yung transistor, medyo mainit yun eh. So, mas maganda maghahati-hati sila ng current para hindi sila masyado mag-init.
Kung nga pala guys, hindi yun lalakas hindi dinadamihan yung transistor para lumakas yung output natin. Dinadamihan yun para hindi sila masira kaagad. Lalo na kung maglo-load tayo ng mga 2 ohms load na mga subwoofers. Para kayanin niya yung mga 2 ohms load ay ilalagyan natin ng marami. Kasi hindi naman masisira kaagad tong mga output transformer kung lalagyan natin ng 2 ohms load. Kasi makapal naman yung mga winding niyan kung titignan mo. Makapal yung mga winding na nilagay nila dyan. Pag tinignan mo, ayan makakapal na magnetic wire yung nakalagay dyan. So, hindi siya masusunog kahit dumadaan nga dyan yung 220 volts kapag yung mga transformer na pang power supply ang gamit natin. Yung pa kayang battery lang yung dadaan. So, hindi siya masisira kung lalagyan mo ng 2 ohms load. Ang masisira yung mga transistor niya. Kapag kukonti lang yung nakalagay, masyado silang mag-iinit kung 2 ohms load yung ating mga subwoofer na ilalagay. Ngayon, ang pinagpipilian kong magiging heatsink niya ay dalawa. Ito guys, yan, itabi muna natin to. So, una ay ito, yung magiging heatsink. Bala ko i-cutting to, ikakat natin to dito, pagdadalawahin natin, pagkakasyahin natin dito. Yan. Tapos dito natin ilalagay yung mga imamount yung ating mga transistor. Kaya lang, kung titignan medyo naninipisan ako dito. Kung dito lang imamount yung mga transistor natin. Kasi 10 yun. So kung ganito lang kanipis yung ilalagay natin ay medyo parang kulang to. Pero kung lalagyan naman natin ng fan, pwede rin. Lagi lang nakabukas yung fan, madidissipate naman ito yung heat. Ang masama kung wala siyang fan, baka mas mainit yung mangyari rito. Kaya sa halip na ito, sa ibang project ko na lang gagamitin tong aluminum na to. Galing to sa hard disk enclosure na sira So aluminum yung niya, yung pinaka housing. So kung may iba akong project baka sakaling magamit ko to. Pero ang ginawa ko na lang din ay yung hard drive pa rin. Meron kasi yung mga hard drive na sira, kinuha ko pa rin yung mga alloy niyan. Ito mas makapal. Ayan, mas makapal yan So mas matagal siya mag-init kasi makapal siya. Kaysa yung dito natin yan ilalagay sa ibabaw. Pero, hindi siya sa ibabaw, sa ilalim pala. Ipapailalim natin siya. Tutornilyo. Yung mga butas na yan, doon natin imamount yung mga magiging heatsink natin. Yan. Meron lang yan bolt and nut. Pero, ang gagawin natin ay ipapailalim natin siya. Yan, ipapailalim natin. Dito siya sa ilalim. Yan. Ipapailalim natin, tapos nandiyan yung diyan natin imamount yung ating mga transistor sa halip na sa ibabaw para hindi siya kumapal. Kasi kapag dito siya nakakabit, kakapal yan. Tapos dito mo ilalagay yung fan. Although pwede rin naman. Ayan. Kaya lang ito yung sinusundan natin. Yung pinaka kapal nito. Ayan. Yung pinaka kapal nito. Mula dito hanggang dito. Ayan, makapal na yan So hanggang dito lang tayo. Huwag tayong lalampas dyan. So ganun lang yung aking pinaka dyan. Sana nga ganito rin yung ginawa ko dito sa 200 watts per channel ko kasi medyo kumapal to dito sa ibabaw na yung fan niya halos na ilagay. Ang hindi ko naisip, pwede kong ipailalim yung fan. So medyo papasok siya dito sa may part na to. Kaya lang hindi ko na naisip nabutasan ko na kasi kaya hindi ko na siya mabago. Kaya ngayon, yun ang sinunod ko sa design ko. Sa ang gagawin nating 500 watts per channel. So mas numipis siya. Kung titignan nyo, mas manipis as compared doon. Kung isasama natin yung fan na nakapailalim yung ating mga ay ganito lang siya kanipis Ayan. Ayan, halos hindi ganong halata. May clearance lang ng konti para singawan ng hangin. Ayan. So ganyan lang siya kanipis Ayan. Mas manipis yan tignan kaysa dun sa ating 200 watts per channel. So ayan, ganyan lang siya kanipis. So, susukatin natin yan ng yung panukat kapag nabuo natin siya. So, okay. Tapos, dito sa part na to, dito tayo maglalagay ng yan, dito na, maglalagay pa tayo dito ng metal cutting dito na magiging cover niyan. So, dito naman natin ilalagay yung ating mga speaker terminal. Siguro dalawa rito.
Yan, dalawa rito. So, left and right channel. Yan, dalawa dyan. Tapos yung sa input naman, maglalagay din tayo. Wala na akong nakita nung apatan na RCA input port. So, pwede na rin to. Ito na lang din siguro. Ayan, pwede natin gamitin to. Pag ganyan or pag ganun. Ayan. Yung dalawa yan. Dalawa yung ilalagay natin. Umorder tayo ng dalawang set nyan. Nandito yata yung isa. Ito, ayan, dalawa. So, dito sa part na yan. Or, pwede rin naman sa likod. Sa likod natin lagay. Ayan. Tapos, ang pinaka ayoko lang na nangyari rito ay yung aking pinaka cover ay merong kupi. Ayan, no. Hindi yata naingatan nung deliver. So, medyo yan, nagkaroon ng kupi. Yung pinaka ano. Pero nahihilot naman siya. So, ang gagawin ko dyan, hihilutin ko na lang yung kupi na yan. Tapos, spray paint natin para pakapalin natin ng spray paint para mahabol. So, gaganda pa yan guys. Kaya pa natin yung pagandahin. Sa mga nagtatanong guys, yung mga nagtatanong kung saan makaka-order ng mga parts ay sundan nyo lang po yung nakaraang kong video. So, nandun po kung saan nakakabili. Nandun din po yung pinaka pangalan ng shop online kung saan kayo makakabili. Doon ko rin po ito in-order. Doon ko rin in-order tong mga input at output transformer na to. Kaya kung gusto ninyong umorder doon, pwede po. Ako, naka-order po ako. Ayan po. Maganda po yung na-order ko. Yun lang. Tingin ko lang ay medyo hindi naingatan nung nag-deliver kaya merong ganito. Yan. Pero hindi naman yan masyadong mahalaga dahil ang mahalaga dyan yung mga coil niya. So, mahalaga ito yan. Pagka dito mo nagkaroon ng sira yan, yun ang ibalik nyo. Pero pagka yung mga dyan lang, gas-gas, hindi naman yun masyadong maselan. Hindi naman masyadong maselan itong mga input tsaka output transformer. Huwag lang magulo yung kanyang rewind. Kasi pag yung rewind ng may sira, yun ang magiging problema nyo. Ayan. So, tingin ko yan, gumagana naman yan. So, hindi naman yung sirain. May mga transformer ako sa bahay na malalaki, nababagsak ko pa eh. Pero gumagana pa rin. Yung mga pang-power supply yun. Iba yung pang-power supply guys na transformer. Iba yun sa output transformer. Yung mga output transformer tsaka input transformer, mga audio transformer siya. Intended talaga siya para sa mga sound system. Hindi siya pang power supply. Yan guys. So, yan na yung mga parts natin. So, ito yung magiging heatsink natin. Yan, sa mga susunod ay imamount natin yan dyan. At i-update ko kayo guys sa mga susunod na project. Tapos i-repaint din natin yan ng maayos para maging presentable naman yung ating magiging product. Okay? So, ganoon na lang po guys sa mga susunod na video. Sundan nyo na lang po yung update. At salamat po sa mga nagsasubscribe. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, like, share, and subscribe na lang din po. So, salamat po at sa mga susunod na video update ko po kayo. Sa ngayon ay paalam muna.